Ayan, may sound na ako. Ayan. Good evening, guys. So, mag-take two tayo kasi yung una kong ni-record, wala pa lang Yung una kong stream, wala pa lang sound. So anyway, my name is Gerard. For those na first time po na nag-follow dito sa page ko, I'm streaming on YouTube. Nandun ako sa YouTube, Pinoy MLM Taxes by Gerard Claudio. I'm also in Spotify, Pinoy MLM Taxes by Gerard Claudio. And then dito sa Facebook is Gerard Claudio, Pinoy MLM Tactics. So anyway, kanina yung pinag-uusapan natin is ano ba yung isang bagay na na-realize ko habang nag-mentor ng mga network marketers kasama sa team ko, sa ibang teams, sa ibang company. And what is one thing na na-realize ko na maraming nasasayang, maraming tumatagas na potensyal dahil sa isang bagay na ito na hindi na igagawa. No? So, naunawaan ko na sa network marketing, madali tayong ma-excite. Lalo na kung naunawaan mo yung industry, naunawaan mo yung business, naunawaan mo yung potential ng negosyong ito, naunawaan mo yung pwedeng mangyari at saka pwedeng resulta na makuha mo dito. Tama ba? Nakaka-excite talaga, di ba? Gusto ko lang sabihin na wala namang mali talaga kung na-hype ka in a way na maayos naman yung pag-hype. Di ba? Yung nasa tamang mga impormasyon. Kailangan mo talagang ma-excite. I mean, who wouldn't be excited na po pwedeng magbago yung takbo ng buhay mo in the span of a short period of time simply because binigay mo yung 100% effort mo sa ganitong klaseng business. You are rewarded based on the percentage of the sales na meron ka. That's what network marketing is. So, ibig sabihin, unlimited yung potential. Kasi kung nasa employment tayo, kahit gaano kakagaling, kung ang pinag-usapan mo ng boss mo ay 25,000 na talaga matatanggap mo. So wala ka na madadagdag o matatanggap pang iba kahit na magtrabaho ka pa ng 24 hours in a day. The only difference sa ganitong klaseng negosyo kasi you are paid based on the team or organization na na-build mo. Tama ba? So, alam mo yun, karapat-dapat na talagang may excite ka. So siguro possible kung hindi ka na-excite kasi iba yung pananaw natin o pag-unawa natin kung paano nangyayari sa business na to. Tama ba? So anyway, sinasabi ko to guys kasi sa atin sa network marketing, madali tayong ma-excite. Kaya lang may isa akong nakitang concern. And yung isang concern na to is naging mali ko din to na gusto kong i-raise up dito right now. Ano itong isang bagay na kung hindi mo to ginagawa, malamang sa malamang, maraming nawawala sa'yo sa proseso. Like you lost a lot. And the word is monitoring. So, we have to be monitoring the progress, the details of our business. Sabi sa Proverbs chapter 27 verse 23, know well the condition of your flock, pay attention to your herds. No, because wealth doesn't last forever. 23 and 24. And does the crown endures through all generation. Ibig sabihin, there's no such thing as wala akong gagawin. In fact, we have to be paying attention to the details of our business. So, ano yung kailangan mong i-monitor sa negosyo mo? No? So, the first thing na kailangan mong i-monitor sa business mo is yung expansion ng prospect list mo or expansion ng leads mo. Kasi, kapag tumagal ka na sa network marketing ng more than 5 years ka on average, napapansin ko kapag more than 5 years ka na sa network marketing, ang nangyayari usually is nawawalan ka na ng mga taong kinakausap. And kapag nawalan ka na ng mga taong kinakausap, usually doon minsan nagkakaroon ng parang wall na parang hindi na alam kung saan. Di ba nakaka-relate? Type nyo relate sa may comment kung nakaka-relate ka sila, sabi ko. Di ba? Yun yung isa. No? And so, ibig sabihin, kung nagpo-prospect ka, like halimbawa, you prospect 30 people in a month. When I say prospect, you reach out, you connect to 30 people in a month. Then kailangan at least, nag-i-invite ka ng 30 tao sa isang buwan. Example lang to guys, one invite in a day. Kailangan, merong nare-replace na 13 new people na pwede mong ma-reach out in the next couple of months. Nakuha niya ba? Because if you don't do that, most probably your list will dry up. So, minomonitor mo ba yon? Kaya naniniwala ako talaga sa one-to-many na strategy, which is sa social media. Kasi social media has a limited reach. Yan yung isa sa mga tinuro ko na concept at saka na principle dito sa Dominate MLM 2.0. So, by the way, ang ganda guys na nangyari sa Dominate. As in siguro, kung halimbawa magre-register ka right now, dominatemlm.com, you will have access to nearly 10 hours
of full first 3 sessions pa lang. 10 oras na akong nag-training doon, guys. Meron pang 3 sessions na idadagdag ko. So, pwede ka pang humabol. If magre-register ka right now, this is what's going to happen. You will get the access to the 3 full sessions, which is more than 10 hours yun. And then you will get access to the free live session, to the live live session, I mean, to this coming Friday, no? 14, 15, and 16. So punta ka ng dominatemlm.com, dominatemlm.com. Yes, Nezamar, relate na daw. So yun na sinasabi ko, no? So, minomonitor mo ba yun? Kasi kapag hindi mo minomonitor yun, guys, darating sa time na mawala ka lang kakausapin. Ngayon, meron namang mga spontaneous. Like, for example, yung mga mentors dati, yung mga classic mentors, no? Di sinasabi nila sa amin na prospect as you go. Make your prospecting a lifestyle. Naunawaan ko naman yon. Pero, yes, you create prospecting as a lifestyle, but do you have the monitoring? Do you monitor in a way na as you make prospecting a lifestyle, do you list the name? Paano mo inaasikaso? Ano yung ginagawa mo? Nakuha niyo ba ibig kong sabihin? Type nyo nga, guess ko nakuha niyo ibig kong sabihin. So, yun yung isa sa sinasabi ko. Okay? So, another thing na minomonitor mo, guys, sa network marketing is yung product stocks mo. I understand na ang benta karamihan ng mga nagne-network dito, lalo na sa mga companies dito sa Pilipinas, yung product ay freebies lang. Ang problem kasi, sino nakaka-relate dito, na kapag ganun ang mindset mo, usually magkakaroon ka ng problema dahil halimbawa, naglabas ka ng 100,000. Ang utak mo, yung binayad mo na pera na 100,000 para sa quote-and-quote system, may product yun. Guess what? Yung product worth 100,000. Tama? So, nirephrase lang yung sinabi, pero technically, it was the product that you bought. Pero kasi nga, sinabi, system kasi ito eh. Sistema to, ito yung kinuha mo. Ngayon, ang nangyayari usually, hindi ko alam kung ito yung nangyayari sa inyo, yung product na i-expire. Kasi either hindi ininom, kasi hindi naunawaan, hindi pa niliwanag, then focus on recruiting. So yun nakaka-relate sa ganun. Ngayon, kung ako ang tatanungin mo talaga, okay? Kung ako ang tatanungin mo, ang next na i-monitor mo kung ilang product stocks meron ka. Hindi ka pwedeng natatambakan at hindi pwedeng na-expire ng product. Hindi siya necessary ma-expire. Maliwanag? And I understand na hindi ka naman pagbabawalan na hindi siya ibenta kasi most probably sabihin sa ibebenta pa rin. But the thing here is, kapag hindi mo minonitor yan, baka mamaya 1 year na lang or 2 years na lang pala o 1 month pa lang pala, baka 2 months na lang expire na yung product mo. Sayang naman. Sayang yung pinahid mo na pera. Tama ba? Kaya lang kasi hindi mo nga nakikita na pera mo yun kasi nga freebies nga yung sinabi. Right? So, yun yung isang bagay. Another one na kailangan mo i-monitor is yung finances mo. Yung finances mo. At guys, by the way, sinasabi ko itong mga bagay na to kasi ito yung mga bagay na kung magsisimula ako, ito yung i-improve ko. Hindi ako naging perfect nung nagsimula ako sa network marketing. Marami rin ako mga pagkakamali sa pag-network. Kaya ako sinasabi sa inyo to para sa mga bago dito or baka nandirito ka at pareho tayo ng length na sa pag-network, ay ma-adjust natin tong mga bagay na to. Tama ba? Kasi naniniwala ako na pwede pa siyang ma-improve eh. Mababago pa naman siya. So hindi pa naman yan, alam mo, you learn along the way. You make mistakes, you stand up, you learn, and then you move forward. Alam mo yun? You move forward from your learning and realization. Ganun na naman yung gagawin mo. But anyway, so you have to monitor your money, guys. Alam nyo, ito tingnan mo to. Ang offer natin sa network marketing, time, financial freedom. Ang offer natin sa network marketing, time, financial freedom. Guys, kung mauunawaan natin yung statement na time tsaka financial freedom, napakataas na standard nun, maniwala ka. And pag sinabi kong mataas na standard na yun, kasi hindi lang mataas na income ang ino-offer mo sa kanila. Kasi yung akala ng karamihan, tumaas lang yung kita nila, time, financial freedom, hindi. Ang time at saka financial freedom na word, napakataas na standard nun. Anong ibig sabihin? Kaya parang pinagtatawanan tayo ng karamihan kasi parang, alam mo yun, parang sabi tayo time, financial freedom, tapos tayo wala nun. Anong siya ibig sabihin? Like, ang point ko lang is, isa sa mga dahilan kung bakit kahit tumaas ang income mo sa pag-network, kung hindi ka nagmo-monitor ng pumapasok tsaka lumalabas na pera, mauubos ka pa rin.
Magugulat ka na lang na darating sa time na ano, na kumikita ka ng milyon tapos hindi mo alam kung saan napunta. Bakit? Kasi hindi tayo nagmo-monitor. So, lalong-lalo na utang. So, hindi po pwede guys na umiikot yung business natin na, alam mo yun, like credit card, lalong-lalo na yan. Sino dito nakaka-relate? Isa yan sa mga problema ng mga network marketers, hindi marunong humawak ng pera. Ako nakaka-relate ako dun kasi doon din naman ako nagkamali eh. Pero sinasabi ko to sa inyo na kung gusto natin talagang umusad sa pagne-network, yun talagang isang bagay. Kailangan nagmo-monitor tayo, especially ng pera natin. Ngayon, kung tatanungin kita, magkano nang kinita mo sa pagne-network, minonitor mo ba? Minonitor mo ba kung magkano lang na nailabas mo sa hataw mo versus sa pumapasok na pera? Anong ibig kong sabihin? Halimbawa lang to ha. Halimbawa, kumita ka ng 10,000, halimbawa, kumita ka ng 20,000 sa isang buwan. Sabihin na natin, no? Tapos, akala mo 20,000 yung kinita mo. Yes, gross, kasi commission mo yon. Pero hindi ka nag-compute na may renta ka. Halimbawa, ang rule sa business ninyo is dapat nasa hub ka talaga o nasa centering ka. Halimbawa lang to ha, nasa centering ka. So ngayon, nag-rent ka. May rent ka, may pagkain ka, may load ka. Ngayon, kapag hindi ka nagmo-monitor, hindi mo malalaman na negative ka na pala. Ganun gagawin mo, hindi kasi isang ano to, one time, big time lang to. Alam mo, ganun usually mentality na gagawin mo, ako, maka isang pay-in lang ako, maka isang package lang ako dito. One time, big time to, makahanap lang ako ng agil ako. Alam mo yung ganung klaseng mentality. Ang problem kasi sa ganun guys, it happens to some, but it's not something na i-duplicate ko kasi hindi siya duplicable yung ganung style ng hype eh. Kailangan mo naman, di ba duplicable dapat ang system? If we want a system to be duplicable, then there has to be a monitoring aspect, especially sa aspect ng pera. O halimbawa, ganito lalo na gumagawa ng mga kamada. Sa halimbawa, may incentive ka na gusto mong i-hit sa company. Pinayin mo yung, for example, kailangan ko ng 100,000 na sales sa baba o pinayin o whatever. So ngayon, ikaw, pinayin mo, nilagay mo sa credit card mo. Na-hit mo yung ano mo. For example, naglabas ka ng, pinayin mo 100,000, kumita ka sabihin natin 50 mil. Tama ba? So hindi ka nag-monitor. Yung 100,000, ini-swipe mo sa credit card. Umahataw ka pa. Ngayon, dumobo na yung card mo. Kasi bakit hindi ka nagmo-monitor? Ngayon, natataka ka, kumikita ka naman, kung titignan mo yung dashboard mo dyan sa may account mo, sa network marketing mo na dashboard, kumita ka ng 200,000, pero dahil hindi ka nagmo-monitor, sumobra na pala sa 300 to 400,000 yung ginastos mo sa pag-network. Ngayon, kung tatanungin mo yung apply na nangyari sa akin, sabihin sa'yo, hindi, okay lang yan kasi nasa negosyo ko, natural. Hindi natural yun, guys. Kailangan na-monitor mo yun. You have to be monitoring. Kaya, never akong magsasuggest sa isang network marketer na hindi marunong pang mag-network at na-excite ka lang, naiwan mo yung trabaho mo, tapos magne-network ka. Maniwala ka sa akin, ang dami pong nasunog dyan na mga malalaking potential yan po yung ginawa. Hindi nila kinaya yung pressure financially. At dyan din po pumapasok yung mga unethical practices. Bakit? Kailangan, you need to bring sign up. So, ang dami mo nang pinangako dun sa prospect mo. Because of the lack of monitoring. Pero kung nagmo-monitor ka ng pumapasok tsaka lumalabas na pera, ma-realize mo yung realidad ng finances mo. Sa dali lang, negative ako. Kailangan may gawin ako ngayon. Clear ba yung sinasabi ko? I hope you get my point. Maliwanag ba? Brian Trinidad. Hello. Julie Antimbal. Magandang araw. Clear ba yung sinasabi ko, guys? Clear ba? So, by the way, yan yung isang bagay na gusto kong ituro sa inyo, no, na lalo na sa Dominate 2.0. In fact, marami akong dinadagdag na bonuses sa 2.0 na hindi siya part pero dinadagdag ko siya as bonuses. Pero walang added charge yun. Talaga dinadagdag ko lang yung mga modules na yun kasi gusto ko na matutunan ng mga tao yung tamang pag-network. Yun talaga yung maayos. Alam niyo, isang bagay pa na napansin ko usually sa mga other network marketers, naghahanap ng shortcut. Ayaw nila ng dinadaan yung proseso. Meron ako, marami rin nag-join sa akin. Pero pag nakita nila yung process ko, talaga yung proseso ko guys, hindi hype yun. Talagang totoong process ng pag-network. Kapag nag-join ka sa team namin, talagang actual na pag-network ang ituturo ko sa'yo. Yung iba ayaw nun eh. Gusto nila ng power lang. Pag ganun, hindi ka uusad kahit saang kumpanya ka pa. Sa totoo lang. Yan ang sasabihin ko. So, sinasabi ko to sa inyo kasi kailangan bumonitor tayo. So, yan, finances. Another one na kailangan nating minomonitor,
yung progress ng team natin. So kung may team ka na kailangan, alam mo, dapat, kasi nga, di ba, negosyo natin eh. So ang negosyo natin is yung organization. Dapat alam natin yung skills ng team natin. Alam natin yung mindset nila, yung belief level nila. Nagets mo ba? Alam natin dapat yung mga bagay na yun. Kasi, and then alam natin kung nasa na sila sa part ng program. Anong part na sila ng progress nila sa business. Ano yung next program for them? Anong next project for them? Nakuha niyo ba yung ibig kong sabihin? So, this is how it should be done. So, before, isa sa mga mali ko, hindi ko ginagawa yun kasi nga tinatamad nga ako. Pero na-realize ko na if isa-seryosohin ko yung pag-network, I have to be monitoring my list, yung leads ko. Kailangan ko monitor yung finances ko. Tama? Kailangan ko monitor yung products ko. And then kailangan ko monitor yung team ko. So, if you do this, you start doing this, isa sa mga mapapansin ninyo, magiging maliwanag yung condition ng network mo at makakapag-isip ka ng maayong mabuting plano. Kapag hindi ka nag-monitor, maniwala ka sa akin, power ka lang talaga. And tatagal ka, itong pinaka-tragic na mangyayari. Ilang taong ka na sa pag-network, wala ka pa rin natutunan, at hindi mo pa rin naunawaan ang nangyayari kasi hindi ka nga nag-monitor eh. Maliwanag ba? Tama. Hello, Brian. Oh, yes. Exciting, no? Marami ko ba natutunan? Nag-gets nyo ba? Nag-gets nyo ba yung sinasabi ko? I hope you get my point. Kasi, network marketing is a business. Negosyo siya. Kahit anong negosyo, kahit hindi network marketing yan, basta merong commerce or exchange of, you earn from transactions. There has to be a monitoring aspect. Okay? May natutunan na ba kayo? No? So, if hindi ka pa naging part ng Dominate 2.0, register ka. Pwede pa. I'm gonna give you the 3 power modules and then I'm gonna give you the 6 upcoming modules as well. Okay? So, go to dominatemlm.com, dominatemlm.com. Right? Marami ba natutunan? Hello, Jorio. Hello, Rosario. No? So, yun. Yun yung suggestion ko sa inyo. Okay? So, think about this. I-tap mo dyan sa my comment. Ano yung part ng sinabi ko, yung kailangan mo ma-improve na ma-monitor? Do you need to improve yung pera na pumapasok at saka lumalabas? Meron ka bang expense tsaka income na tracker? Kung wala ka doon, simulan mo yun. Kung may team ka na, meron ka bang, alam mo ba yung condition ng team mo? Kapag tinanong kita, isa-isa sa downlines mo, kilala mo ba sila? At alam mo ba yung conditions nila? Kung hindi, simulan mo yun. Yung products mo na sinabi na freebies, possible ba na i-inventory mo siya at i-monitor mo yung progress niya kung nasaan na ba kasi hindi mo alam, expire na pala. Or, ang personally sa akin, ang pinaka-base, ang pinaka-core is, alam mo ba na nauubos na yung list mo, nadadagdagan, ano yung ginagawa mo. Okay? So, now, usually ang mangyayari dyan kapag na-monitor ka and you face the reality of your business and most of the time, ayaw mo yung makikita mo. Maliwanag? Ayaw mo makikita mo. Na-realize mo, negative ka pala talaga. Na-realize mo na napabayaan mo yung team mo. Na-realize mo na tambak yung product mo, may expire na. Na-realize mo na wala ka na palang list. Masakit yun, guys. Masakit mong tingnan yun. Pero necessary yun. Bakit? Kasi at least makakapag-isip ka ng plano. Hindi yung tipong hindi mo alam kung saan napupunta yung pera mo. Hindi mo alam kung ano nangyari sa leads mo. Hindi mo alam kung ano nangyari sa grupo mo and all. Okay? Yun naman for me, guys. I hope you learn from this. If you find value, share mo to. Kung hindi ka pa naka-follow, follow ka na dito. No? Gerard Claudio, all of the content nandito are all network marketing content and direct sales content. Ang hanag natin dito ay matulungan ng bawat network marketers na umangat sa kanilang mga companies, product, compensation plan, kung ano man yung nire-represent niyo. I want you to really succeed. Kasi alam ko, nandito ka dahil may pangarap ka. May goal ka para sa pamilya mo, may pangarap ka para sa mga mahal mo sa buhay. And ako naniniwala na basta gawin natin ng tamang network marketing, magiging maayos ang result natin. God bless everybody. You guys are all amazing. Bye-bye.